So ito, nakabalik din. No? So marami nangyari sa atin last week. So yung una, Seven Rivers, Tawid Ilog. That was Thursday, no? Solo. So inabot din ako ng mga 100 something to, 123 kilometers balikan. Pumunta ako doon na mag-isa, wala ako nakasama eh. Kasi nagyaya ako, kaya lang birang-bira makakita ng taong papasok doon, no? Yung kailangan talaga yung talagang wild boy na ano, na may pangbaragan din ng motor, no? Kasi may tatawid mo sa ilog, pwedeng pumasok yung ano, may ang laki ng tendency pumasok ng tubig sa loob ng makina ng motor, no? Kaya pala dun sa ika-third at saka ika-third at saka ika-seventh river, may auto supply, may motorcycle shop. So nagche-change oil sila ron. So ika-third dun sa may tulay at saka dun sa last meron. So kaya mag-alala na walang motorcycle shop dun, may nagche-change oil. Yung sa isa ano yun eh, yung sa last sa ano yun, sa tapat ng Santa Ines Elementary School. So yun, nasubukan na natin yun. Tapos the next day, di ba, pumunta tayo sa San Jose City, Nueva Ecija, solo rin. So inabot yun ng 371 kilometers. Ito gamit ko. So ito nangyari sa kanya, yung dumi niya. Tapos ito, kagaya nga sinabi ng shoutout kay Manuel Estrada, yung kaibigan natin na meron din siyang Kawasaki. Sabi niya, ito daw, nainis daw siya itong back brake. Minsan daw meron, minsan wala. Totoo nga. Ilang beses na nangyari sa akin yun. Bigla-bigla na lang nawawala. Bigla na lang, talagang totally wala. Talagang bomba ka ng bomba. Wala. Buti na lang, bumabalik. Babalik siya after siguro mga 20 pumps or 30 pumps, babalik siya. Tapos sabi ko naman dun sa ano, dun sa family ko, sabi ko hindi naman, okay lang naman ako kasi 80% naman ng preno nandito sa harap. So wala namang problema yung harap ko. So kaya lang ginawa ko, bumili ako ron sa ano, sa kalye ng brake fluid. So 70 pesos. So ginawa ko, binomba ko, bomba mo, i-hold mo to, dito na rin naman i-hold mo. Tapos buksan mo to. Itong needle, itong nipple, tawag nila nipple. Hindi ito bubuksan mo lang to. Kung meron kang hose, ito. Kung meron kang hose, ilalagay mo dito yung hose para dito lalabas yung excess brake fluid, yung old brake fluid, no? Pero pag wala ka naman nun, buksan mo na lang dito, oh. Ano mo na lang to, i-unscrew mo na lang to, left, papunta sa left. Ito, lalabas diyan yung pressure mo dito. So bigla itong lalambot, tapos lalabas yung old fluid. Pero yung fluid na yun, kung wala ka nung hose, kasi yung hose to safely put it on the ground, kasi corrosive yung ano, yung fluid. Tatanggalin niya yung pintura sa area na to. Kailangan buhusan mo agad ng tubig para ma-dissolve. Ganun din dito. So dito lang, maliit lang yung reserve eh. So siguro mga ilang kutsara lang mapapalitan mo to, yung laman nito. Lalabas dito, ang dumi, madumi tsaka malapot. So ganun din gagawin mo rito sa harap. Dito naman yung reserve niya eh. Dito naman sa harap, oh. Ito naman yung nipple niya. Ganun din kung sakaling nakikita mo nagloloko. Yan. Dito, pero ito so far okay naman kasi 4 pistons to eh. Tapos di naman nagbawas yung ano, yung coolant and yung oil, okay naman, matulin siya. Kita nyo naman sa mga video, hindi naman delikado. Yung Pan American Highway lang, Pan American Highway o Maharlika Highway o MacArthur Highway, kung ano man tawag nyo doon. Basta alam ko Pan American Highway yun, buong circle na yun sa buong Pilipinas. Gawa na Amerikano yun, sa old maps na doon yun, Pan American Highway. Yung pinaka dinadaanan natin na parang bugbog na, no? Noon, bugbog na kasi yun na yung pinakadaanan ng lahat, pati yung mga farm vehicles, no? Doon na rin sila, yung mga traktora, yung mga kuliglig, mga tricycle, mga e-bike, lahat na yun na, wala nang iba sa probinsya. Kaya kita nyo naman, tapos sa gilid, imbis na easement yun, pwede kang mag-overtake doon
kung talagang mabagal yung truck, kasi minsan may mga cargo truck na ang babagal ang takbo 10 na lang, 10 kilometers per hour. Pwede kang ano sana, no? Kaso may nagtitinda ng prutas, no? And imagine that sa highway, no? So wala tayong magagawa, yun ang sitwasyon ng highway sa Pilipinas, Pan-American Highway. Tapos from where I am, no, sa eastern side ng Manila or Marikina, Antipolo, ganyan, mas scenic dumaan dun sa Norsagaray, San Jose del Monte, sa may papuntang SM Fairview, kakanan ka, San Jose del Monte, Quirino Highway ang pangalan nun. Mas scenic, parang old town, ang tingin ko dun parang old town na ano, mas maganda dumaan dun. Medyo nakakalito lang, tsaka medyo magulo, pero old town talaga. Kung gusto makita yung lumang probinsya, old churches, no, old establishments, tapos yung mga tao, tapos yung mga businesses, no, maganda yun. Kalalabas mo pa lang ng Metro Manila, yun na kagad makikita mo, ang ganda. Yun ang wake up call, kasi nakita ko nung pauwi ako, pagkagaling ko ng San Jose City, 371 kilometers. Pagkagaling ko ng San Jose City, bumalik ako sa Monumento, Caloocan. So nakita ko na Baliwag, Giginto, no? Nakita ko na yung mga Marilao. Nakita ko na Baliwag pa lang ano na, modern na. So pagpasok mo pa lang ng Baliwag, Metro Manila na rin ang dating. So wala na yung mga old town ano. So highway na rin. Tapos ganun din kung sasabihin niyo na sino mas masama ang kalye, parehas lang masama. Parehas lang magulo. Pero according to the ways, mas malapit talaga dumaan doon. Mas malapit. Yun ang according to the ways, ha. Kasi parang ayaw nila talagang ayaw talaga ng ways padaanan dito sa may ano eh, sa may Bustos, Bulacan and Angat Dam, Angat Bulacan, kasi nga ang gulo. Pero dahil 2 wheels naman din yung dinadrive natin, pwede na. Pwede na, no? So di ba naligaw, yung kwento na to, naligaw pa nga ako, napunta ako sa papuntang Tinggalan. Kaya umabot ng 371 eh. Dapat yun nasa 320 lang something eh. Dapat mga 320 lang yung entire trip na yun. Kung isama mo na rin pala yung ano, yung paikot-ikot doon, no? So hindi nagtotal na lang doon eh, pero may paikot-ikot kasi doon, namamasyal kami. Kaya umabot siguro ng 371, pero dapat yun 320 lang something. Kung talagang balikan lang talaga. So nakatulong sa akin tong mga lights na to, yung ginabi ko. Of course maganda yung tires. Eto natuwa ako. Kabit nyo lang to, lagyan nyo ng parang, ito may charger to, yun, may USB, may sarili kong USB. Yung mga motor may USB na eh, pero ito wala, nagkabit ako. Tapos kinabit ko yung phone. Ngayon meron tong mga ano, Waze, no, may Google Maps, may music, tapos merong Maps.me. Ang gamit ko yung Maps.me kasi offline map. So maganda siya, tinuturo niya parang lawis din. Tapos dito may sa taas dito merong yung speedometer digital nandito. So hindi ka natitingin doon, nandito na yung speedometer. Tapos maganda yan to, nakita ko sa mga nagdadrive, yung mga tawag dito, delivery boy, mga grab food. Nakita ko ginagamitan lang ng ganito. Kasi ginagawa ko dati, tinatanggal ko to pag umuulan. Pero gamitan mo lang pala yung plastic. Saan galing yung plastic? Yung plastic ano to, sa mga makapal na plastic na clear. Pag bumibili ka ng t-shirt, na medyo may class, yung t-shirt, makapal yung plastic. O kaya yung underwear, yung mga underwear, yung 3-in-1 na underwear, ganito plastic nila. So huwag nyo itapon yun, katin nyo lang. Ang ganda nito hanggang sa likod, pati mismo yung charger na plastikan. So hindi ko na tinatanggal yan. Tapos ang maganda dito, napipindot mo pa rin, gumagana pa rin dito. So yun ang maganda. Tapos alam mo, ginawa ko tong solo kasi nga mahirap din magyaya. Tapos ano marami silang agam-agam. Tsaka in the hint, no, yung unang birada, nakakatakot din. Unang birada, sabi mo tatakbo ka mag-isa. Yung sa iba nga lang, riding a motorcycle itself is nakakatakot na, no. Ngayon titira ka pa ng solo, no. Tapos ang lagi nilang sasabihin, maingat ka, hindi naman maingat yung mga nasa paligid mo, no.
Bagay, muntik nga ako ma-sandwich dyan eh. Saan pa? Hulaan nyo kung saan? Sa UP, University of the Philippines. Pauwi na ako. Huminto yung sa harap dahil merong magla-right turn. Aba, biglang ang lakas ng busina sa likod, iipitin ako. Nagulat siya na bigla kaming huminto ron. Alam mo naman mga tao ngayon, lahat nakadukwang sa cellphone eh. Diba, ultimo navigation sa cellphone, tas habang nasa phone, may lumalabas na messages, diba? May lumalabas na kung sino yung nag-text, nag-chat, ganun eh. Kaya yung mga tao, hindi sila nakakonsentrate sa kali, tas sila pa yung may ganang magbusi-busina na ganun. Mapapansin mo talaga eh. Kasi hindi, merong nauna sa akin eh, nakahinto naman ako eh. Siya yung naunang una eh. Ako lang yung pangalawa eh. Oh, yung pangatlo, yun ang gusto pang ipitin ako. Talaga. So dun sa dun sa Nueva Ecija, marami dong ang tawag dun kasi sa area na yun, meron dong katabing bayan yung Science City of Muñoz. Isipin mo, bayan, hindi tinawag na Muñoz City kundi Science City of Muñoz. Kasi nagre-research sila doon ng mga rice varieties, no, kung ano pwede sa atin kahit may bagyo o kahit na puno ng tubig o kahit walang tubig, kahit hindi matakaw sa tubig. Yun ang rice research nandoon. 100 rice varieties ang bigas rice, 100 rice varieties ang pinag-aaralan doon, mini-mix and match nila. Tapos isa pa ron, tilapia farming, tilapia, kaya may tilapia ice cream doon at kung ano-anong variations ng tilapia, no? Tapos lagi ako nagpupunta doon sa Muñoz, lagi ako nag-uuwi ng knife kasi gumagawa sila ron ng mga knife, jungle bolo na galing sa muelye o yung spring leaf ng truck, which is a black iron. Tsaka nagpe-flex na yun eh, parang samurai na yun eh. Kaya yun ang ginagamit nila. Tapos ang handle dati doon, ang handle, maniwala kayo, 10 years back nakakabili ko ron ang handle, sungay ng kalabaw. Kasi pagka namamatay yung kalabaw, sungay, di ba pwedeng kunin. Ginagawa ng handle, ang ganda. Ngayon, di na yata sungay ng kalabaw, kundi gulong na ng truck. Okay pa rin. Kasi ang mura. Mga knife doon, siguro mga 300, 400, no? Ganun lang eh. Black iron. Tapos yun ang parang souvenir ko. Tapos yun yung solo na yun, alam mo kung ba't nagsusolo ko, tinesting ko rin yung sarili ko tsaka yung bike, kasi I'll be in preparation for Gensan solo ride or maybe Gensan dual ride kasama ko yung kapatid ko, o tatlo kami, maximum 3. Kasi gagamit kami ng mga combs, no? Freedcomb, ganun. Pero hindi na kami magpapa-reserve, wala nang reserve. Tatitirahin namin yung Gensan soon. Mag-ipon muna kami ng pera, no? Kasi itong 371 kilometers, inabot ako ng 800 pesos sa gas. 800. Ang mga napapagasan ko 60 pesos per liter, 62. Inabot ako ng 800, nagulat ako. 800. Isipin mo yun. Samantalang dati nag-north loop ako, 1.6 lang, dati pa yun. Ito 800, 371 kilometers lang. Ito yun. Teka, papakita ko sa inyo yung knife, napakaganda. Teka, papakita ko sa inyo yung knife, yung sinasabi ko sa inyo. Merong large, may medium, tapos iba-ibang sukat. Ginagawa nila yun. Lagi ako bumibili nito doon. Talagang farm na farm. Nakita rin sa lugar na yun, farming community, ang bango. Hindi kagaya dito, tignan mo. Dito sa amin lang, may factory sa tapat. Dito may dito sa kapitbahay ko nag-spray ng kotse. Sa tapat naman gumagawa ng tsinelas, so nagsusunog ng goma, no? Tapos di kapitbahay ko minsan susunod ng damo. So iba amoy dito, iba amoy sa farm. Ito yun, no? Ito yung napili ko kasi itong design na to parang yung kay Rambo. Last Blood ba yun? Yung ginawa niya. So ito yung muelye, yung tawag niyan, muelye. Ito. Iba-ibang shape yan, design yan eh.
Kasi ito yung sinasabi sa inyo, yung handle na parang sa goma. Ganda ng quality, no? Pinili ko yung size na to, hindi masyadong malaki. Kasi marami na akong nabili sa kanila eh. Marami na. Yung iba may suksukan. Yung iba. Kaya lang gusto ko to solid one, solid piece. Kasi meron double eh. Meron silang double eh. Double sheet. Ayoko nung ganun. Ayoko bakit. Ito single piece eh. Ito gawa dun. Nueva Ecija. Ganda, di ba? O, pantay naman. So, yun. So, in just a matter of 1 week, nagawa ko lahat yun na ano. It's primarily for myself, no? So, kung gumagawa kayo ng mga ganitong solo adventure, it's for yourself. Tinetesting nyo kung anong kakaya pa, kung anong mga boundaries, kung healthy ka pa ba. Kasi kung hindi ka healthy, hindi ka natatagal sa init o ano, sa ulan. Actually, umalis ako dito, umuulan eh. Bumabaha nga dyan sa... Naka-jacket na ako all the way. Naka-jacket na ako nung rain jacket. Yun o. Yung orange na yun, hindi ko na tinanggal yun. Nakabukas lang yun dito. Nakabukas lang sa harap. Pumapasok yung hangin. So hindi ko na inaalis yun. Kasi kailangan ko rin yung reflective. Pakita ko sa inyo. Kailangan ko rin yung reflective properties niya. Oh, gusto ko rin makita ako sa kali dahil alam mo na, high speed yung takbuhan. Ito, ano to eh, nabili ko to 500 to eh, may kasamang ano, may kasamang pants. Pero hindi ko na, oh, kailangan ko yung reflective power niya. Hindi ko na kinakabit yung pants kasi okay lang mabasa yung ano, pantalon, basa yung core ba, hindi to. Yung core hindi mabasa para hindi ka manginig, no, mag-hypothermia. Kaya minsan dumadaan ako eh. Ang dami kong ano eh. Ang dami kong dadaan ng rider, walang mga ganyan. Nakahinto sila kung saan saan sa mga ilalim ng tulay, ilalim ng puno. No? Bakit kaya? Ang mura-mura lang yan eh. Dito. Sige yun lang. Huwag kayong matakot sa mga biyahe-biyahe nyo, solo ride or anything. No? Test yourself, face your fears. Wala namang ano eh. Wala namang sabi mong gagawa talaga sa'yo ng masama doon. Nasa Pilipinas ka na nga. Huwag ka rin lang paengot-engot, no? Huwag ka pupunta rin sa alanganing lugar. Meron namang Google, pwede mo naman makita kung saan yung mga hot places. Tsaka yung tingin ng mga tao, tignan mo. Tignan mo kung paano tumingin yung mga tao. Tsaka sana meron kang local na kasama para may guide ka, no? Bayaran mo na lang yung local o pakainin mo, basta ganun. Pagka hindi mo alam, no, wag engot-engot sa mga biyahe, walang mananakit sa dyan kahit gabi pa yan. Pero ako, meron din akong protection. Siyempre mahirap na, di ba? Lahat naman eh. Minsan yung pepper spray, pwede rin yung pepper spray para lang kung kikidnapping ka ba, makagawa ka ng eksena, no, para hindi ka makakuha. Pero walang ganun, just parang naisip mo lang yun dahil nakikita mo sa media, no? May mga ganun, may mga nawawala, di ba? Ang dami nawawala. Okay, ingat lang, peace.